Lalo na namang matatakot nito si Bato, yung matigas na bato magiging ng malambot na pebbles. Ah, bakit? Ayan, sa kabila ng mga kung ano-anong mga pagkontra sa ginawa ng gobyerno ni PBBM sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC, may kung sino-sino pang mga kinasuhan, sila Amy, kinasuhan sa ombudsman, yung mga officials na na-involved sa pag-aresto kay Duterte. Kung akala yata nila, magbabago na ang stand ng administrasyong PBBM. Pero ito, ang paglilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC kay Bato, gagawin din nila ang ginawa kay Duterte. Kung ano ang ginawa kay Duterte, inaresto si Duterte at tinon-over sa ICC, ganun din daw ang gagawin kay Bato ang lumabas ang arrest warrant ng ICC. Paano yan, Bato? Galing na yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Hindi ko gawa-gawa lang yan. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nila Amy Marcos na mapigilan na wag nang maulit ang nangyari kay Duterte, wag nang mangyari kay Sara, wag nang mangyari kay Bongo, wag nang mangyari kay Bato. Hindi. Malinaw ang stand ng Malacanang sa pamamagitan mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Ang ano pa rin daw nila, ang stand pa rin daw ng gobyerno, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, magko-cooperate ang Pilipinas. Kahit pa senador yan. Kahit pa senador yan. Ayan ito ang nakalagay sa balita, hindi ko ito kagagawan lang. Yan mga kabunyog. Yan. Inquirer.net, De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks. Bersamin. Hindi po yan sa social media lang. Inquirer.net yan. Mainstream media yan, Mainstream media yan. Ibig sabihin mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi na parang dahil maraming DDS ang kumontra sa pag-aresto kay Duterte at yung findings ng committee ni Amy, illegal daw yung ginawa kay Duterte, di dapat sana medyo magbago na ng stand ang Malacanang. Hindi. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang nababago sa kanilang stand. Kung ano ang nangyari kay Duterte, yan din ang mangyayari kay Bato de la Rosa. Kung ang iniisip ko sana, baka naman lumambot na ang Malacanang kasi kaliwat kanan ang batiko sa kanila ng mga DDS. Si Amy Marcos may mga pakasukaso pa sa ombudsman. Naalala nyo? Kinasuhan ni Amy Marcos sa ombudsman, si Boying Rimulya, si Ombudsman Lacanilaw, si General Torre, si General Marbil, kinasuhan. Kasi mali daw yung ginawang pag-aresto kay Duterte. Mayroon pa ngayong mga batas na panukalang batas na pinafile si Amy. Yung Rodrigo Roa Duterte Bill. Gagawing illegal. Yung paparusahan yung mga nagsasagawa ng tinatawag nilang extraordinary rendition. Ang lahat ng yon ay para mapigilan ang pag-aresto kay Bato, pag-aresto kay Bongo at pag-aresto kay Sara. Pero hindi. Maganda ito. Galing na mismo sa bibig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Malinaw pa rin pala ang stand ng Malacanang. Hindi pa nagbabago. Akala ko medyo lumambot na ang Malacanang kasi siguro tinatamaan sila ng mga batikos ni Amy, yung mga kaliwat ka ng birada ng mga DDS, pero hindi pala, no? Sabi ni Bersamin, malinaw pinost ko na dyan yung but De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks. Ngayon pa lang po yan na balita. Hindi po yan lumang balita. Ngayon pa lang po yan. Kaya ang malinaw dito ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinusunod dyan ni PBBM. Kabunyog Mira Inoue, di ba? Sabi ni Angela Gonzaga, takot ako. Sabi ni Bato, oo. Kaya kahit si Chis Escudero magmatigas dyan, kasi ang inaasahan ni Bato, o protektahan siya ni Chis.
Oh, kasi nangako si Chis Escudero sa kanya. Kapag lumabas ang arrest warrant sa'yo, pag nagtago ka sa premises ng Senado, protektado ka. O kaya lang, pag ginawa naman niya ni Chis Escudero, ano na bang mangyayari? Hindi na ninyo irerespeto ang stand ng executive? Okay, legislative sila. Kayo ang gumagawa ng batas. E paano yan? May warrant of arrest. At ang stand ng ang executive, ng presidente, ng gabinete ay mag-cooperate sa ICC. Hindi pala susundin ng Senado yon. Mapapahiya ang Malacanang doon kapag hindi nirespeto ni Chis Escudero yon. Kasi parang ang sinasabi ni Chis Escudero, poprotektuhan niya si Bato. Oh, si Bato naman, magtatago sa saya ni Chis Escudero o magkakaroon ng constitutional crisis niya. Ibig sabihin, magmamatigas ang Senado, hindi susundin ang desisyon ng presidente, ng executive secretary. Mukhang hindi pwede yan. Pag ginawa yan ni Chis Escudero, nang hahamon siya niyan. Pag prinotektahan ni Chis Escudero si Bato, anong ibig sabihin yan? Wala na pala. Ang mga senador pala nakakataas na sa batas. Hindi pwede yun. Oh, anyway, maganda dito mga kabunyog. Ang maganda ditong balita, yan na nga. At least malinaw na ngayon na pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, humingi ng tulong ang ICC sa gobyerno na arestuhin si ganito at si ganon, magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. Yan ang malinaw. At least malinaw At least malinaw. So ang hinihintay na lang dyan, paglabas ng arrest warrant ng ICC. So pag lumabas ang arrest warrant, makakarating na to kay Bato. Oh, makakarating na to kay Bato. O Bato, ang stand pala ng administrasyon, ano pa rin, magko-cooperate pa rin. Kung ano palang ginawa kay Digong, gagawin din sa'yo. O sabi ni Bersamin, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, maintained, mantenido, nananatili pa rin ang kanilang stand na kapag humingi ng tulong ang ICC na arestuhin si ganito at si ganyan, magko-cooperate ang Pilipinas. Kung anong ginawa kay Duterte, ganun din ang gagawin kay Bato de la Rosa. Ha? Ayan. Oh, senador na, naging Bato pa, sabi ni Monkey. Kaya actually, yung kasiyahan ni Bato na naging senador siya uli, naka-re-elect siya, ay mawawala yan. Araw na lang ang binibilang niyan. Araw. Baka nga hindi na buwan eh. Baka hindi na buwan yan. Kasi sigurado nang maglalabas ng warrant of arrest laban kay Bato eh. Kasing sigurado yan ng pagsikat ng araw sa Silangan, paglubog ng araw sa Kanluran. Ang paglalabas ng arrest warrant kay Bato ay kasing sigurado niyan. Ang tanong lang, hindi natin alam kung kailan, pero sigurado. At ang maganda naman dito, sinigurado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na once na lumabas ang arrest warrant ng ICC, Bato may be arrested over drug war if ICC asks. So, mantenido. Ibig sabihin, bilib din ako kila Bersamin. Ibig sabihin, hindi sila nagpapapressure. Kasi di ba ang dami ng pressure na ginagawa ang kampo ng Duterte? Si Amy Marcos nag-imbestiga na. Diniklara ng committee ni Amy, illegal daw yung ginawa kay Duterte. Kaya nga kinasuhan pa ni Amy sila Rimulya, sila dating PNP Chief Marbil, si General Nicolas Torre, si Ambassador Lacanilao, kinasuhan ni Amy sa ombudsman. Kaya lang, paalis na rin si Ombudsman Martires, kaya wala na rin yun. May bago ng ombudsman na uupo, baka nga pa si Rimulya pa yan. Ang maganda dito, sa kabila ng mga ginawa na pamimressure ng kampo ng Duterte, nila Amy, wala. Stick pa rin, nananatili pa rin ang stand ng Malacanang. Pag lumabas ang arrest warrant, magko-cooperate sila. Totoo nga naman. Kasi pag lumabas ang arrest warrant kay Bato tapos hindi na sila magko-cooperate, anong ibig sabihin niya? Parang siningle out naman nila si Duterte niyan. Magre-reklamo niyan si Digong. Bakit ako lang? May arrest warrant si Bato, bakit hindi nyo arestuhin yan? Isama nyo na yan dito para may kasama naman ako. Sabi siguro ni Bato, boss, wag mo namang hilingin na isama ako dyan. Di ba? Pero maganda rin yan kay Duterte na maaresto si Bato kasi may kasama na siya at least. Bagamat hiwalay silang kulungan yan, pero may time yan, pwede siguro silang magkita habang
nagpapainit, di ba? Ayan. Kaya yung kasiyahan ni Bato na number 3, wala. Hanggang lang yun. Hindi magtatagal ang kasiyahan ni Bato ay mauuwi sa kalungkutan. Iiyak yan si Bato. Kaya sa totoo lang, akala ko nga nagbago na ng stand ang Malacanang, parang na pressure na ng ginagawa nila Amy. Hindi pala, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kung ano ang nangyari kay Duterte, ganun pa rin. Pwede pa bang magbago ang stand ng Malacanang? Sabi ni Bersamin, oo. Alin yon? Ang makakapagpabago lang daw sa stand nila kapag naglabas na ang Korte Suprema ng desisyon. Kasi nga mayroong petition sa Korte Suprema na kini-question yung legality ng ginawa kay Duterte. Wala pang desisyon ng Korte Suprema doon. Pag sinabi ng Korte Suprema na walang ginawa, ay mali yung ginawa kay Duterte. Pag sinabi ng Korte Suprema, dapat munang dumaan sa korte yan. Hindi pwedeng direkta nang i-turn over sa ICC. Okay, pag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, susunod sila doon. Pero hanggat walang ganung pronouncement, wala pang desisyon ang Korte Suprema, wala pang sinasabi ang Korte Suprema na mali ang kanilang ginawa. Kung ano ang ginawa nila kay Duterte, yun din ang gagawin nila kay Bato. Yun. Kaya, ang makakapagligtas lang kay Bato, Bato, tandaan mo to, hindi si Amy, hindi si Kaufman, kundi Supreme Court lang. Pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin ng Korte Suprema mali yung ginawa kay Duterte, unconstitutional yun, illegal yun, yun ang magliligtas daw sa iyo, Bato. Kasi sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pag sinabi ng Korte Suprema na illegal yung ginawa kay Duterte, di na nila gagawin kay Bato yon. Pero hanggat walang sinasabi ang Korte Suprema na illegal yung ginawa kay Digong, tuloy ang gagawin sa iyo, Bato, sabi ni Bersamin. Di ba? Di ba? Yan. Kaya Bato, maghanda ka na. Kaya mahihirapan si Bato nito. Ang gagawin ni Bato, tatago sa palda ni Cheese doon sa Senado. Maghihingi ng proteksyon ng Senado. O protektahan naman siya ni Cheese kasi sabi ni Cheese, poprotektahan niya si Bato. Pero hindi yan pwedeng maging pang matagalan. Kasi kapag itinago ng Senado si Bato ng matagalan, anong ibig sabihin niya? Linalabanan na nila ang executive? Hindi nila irerespeto ang executive? Ang order ng presidente, ang order ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaya nga 'di ba nung nagsabi si Bato, naaawa daw siya kay Digong. Sabi ko, Bato, huwag kang maawa kay Digong. Maawa ka sa sarili mo. Susunod ka na rin diyan. 'Di ba? Ito na 'yon. Ang maganda dito mga kabunyog, mga kababayan, may pronouncement si Bersamin. Ang sabi ni Bersamin, kapag lumabas ang arrest warrant ni Bato, isusurrender nila ito. Kung ano ang ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin nila. Wow, maganda. Magandang balita. Kamot ulo na naman si Bato, sabi ni Angela Gonzaga. Kaya yan, at least malinaw At least malinaw. Hindi ko ito gawa-gawa lang. Hindi ko ito gawa-gawa lang. Plinas ko kanina yung news ng ICC, ng Inquirer.net. Kaya at least maganda. Walang pagbabago sa stand ng Malacanang. Mantinido ang kanilang patakaran. Pag lumabas ang arrest warrant, magko-cooperate sila. Maganda. Maganda. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Siya nga po pala, tulungan ninyo ako na ang aking mga talakayan ay makarating sa maraming tao. Mga kabunyog. Kasi grabe ang fake news, grabe ang disinformation. Paki-share nito. Tulungan nyo ako, i-share ninyo ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mabuhay tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.